Joy to the Lord, all you nations. Come before him singing for joy. Serve the Lord, serve the Lord. Come before him singing for joy. Sing to the Lord with shouts of joy. Let all creation rejoice. Come join the song of praise to our God. He is the Lord. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, bakit ba pag tayo'y nagmamahal, tayo'y nasasaktan? Pwede bang magmahal na hindi tayo nasasaktan? Posible kung tayo'y magpapatulong sa Diyos. Pero pag tayo ay nakakaramdam na ng sakit sa ating mga relasyon, sa ating mga ugnayan, tandaan niyo po ang salitang pains, P-A-I-N-S. Ibig sabihin, positive attitude in negative situations. Kahit na tayo'y sinasaktan ng ating mga minamahal, meron pa ring mabuting pagpapala na naririyan. Maririnig natin sa Ebanghelyo na tayo'y tinuturuan lang ng Diyos na maging matatag. Dahil sa ating pagtsatsaga, diyan niya tayo babasbasan, diyan niya tayo bebendisyonan. Aminin natin ang mga pagkakataon na kung saan napakadali nating sumuko. Iniwanan natin, tinalikuran natin ang ating mga minamahal. Mga pagkakataon din na hindi tayo nakapagpatawad. Tayo magpakumbaba sa Diyos, hilingin natin muli ang kanyang awa para tayo makitang karapat dapat makatanggap sa mga banal na misteryo. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan. Patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan, ipakita mong iyong paglingap sa iyong pag-antig sa aming kalooban, upang ang pamumunga ng gawain mo sa amin ay aming mapakinabangan, at ang mapagpagaling mong katapatan ay aming mapangatawanan. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Daniel. Noong mga araw na iyon, si Haring Belsasar ay nagdaos ng malaking piging para sa 1,000 tagapamahala niya. Nang kasalukuyan silang nag-iinuman, ipinakuha ni Haring Belsasar ang mga kagamitang ginto at pilak na sinamsam ng ama niyang si Nabucodonosor sa templo ng Jerusalem. Ipinakuha niya ang mga ito upang inuman nila ng mga maharlika ng kaharian, mga tunay na asawa at mga aliping asawa. Ang mga kagamitang ginto at pilak na sinamsam sa templo ng Diyos
ay dinala nga sa bilwagang pinagdarawusan ng piging. Habang sila'y nag-iinuman, sinasamba naman nila ang kanilang Diyos-Diyosang ginto, pilak, tanso, bakal, kahoy at bato. Walang ano-ano, lumitaw ang isang kamay at kitang-kita ni Haring Belsasar na ito'y sumulat sa pader ng palasyo sa tapat ng kadelero. Dahil dito, nangalisag ang kanyang mga balahibo at namutla siya sa matinding takot. At pinatawag si Daniel at iniharap sa hari. Sinabi nito kay Daniel, "Ikaw ba ang Daniel na kasama sa mga binihag ng aking ama mula sa Huda? Nabalitaan kong sumasa iyo ang espiritu ng mga banal na Diyos. May pambihirang talino ka raw at kaalaman. Nabalitaan ko na marunong kang magpaliwanag ng mga bagay na tulad nito at mahusay kang lumutas ng mga palaisipan. Ngayon, kung mababasa mo at may papaliwanag ang sulat na ito, pararamtan kita ng purpura, kukwintasan ng ginto, at gagawing pangatlong tao sa kaharian." Sinabi ni Daniel sa hari, "Mahal na hari, huwag na po ninyo akong bigyan ng anuman. Ibigay na ninyo sa iba ang sinasabi ninyong gantimpala. Babasahin ko na po lamang at ipaliliwanag ang sulat. Nagpakataas kayo sa harapan ng Panginoon. Ipinakuha ninyo ang mga kagamitan sa kanyang templo at ginamit sa inuman. Bukod doon, sumamba kayo sa mga Diyos ninyong yari sa ginto, pilak, tanso, bakal, kahoy at bato. Mga Diyos na hindi nakakakita, hindi nakaririnig. At ang Diyos na nagbigay sa inyo ng buhay ay hindi ninyo pinarangalan. Kaya, ipinadala ang kamay na yaon at pinasulat sa dingding sa inyong palasyo. Ito ang sulat. Mene, Mene, Tekel, Parsin. Ito naman ang ibig sabihin. Mene, nabibilang na ang araw ng iyong kaharian, pagkat wawasakin na ito ng Diyos. Tekel, ikaw ay tinimbang at napatunayang nagkukulang. Parsin, ang kaharian mo ay mahahati at ibibigay sa Media at Persya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Dakilait papurihan ang poon magpakailanman. Dakilait papurihan ang poon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, araw at buwan. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang poon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, mga bituin sa langit,
Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang poon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, mga ulan at hamog. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang poon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, lahat ng hanging umiihip sa sandaigdigan. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang poon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, apoy at init. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang poon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, nakapapasong init at matinding lamig. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang poon magpakailanman. Alleluia, 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 alleluia. Manatili kang matapat hanggang iyong kamatayan, pagkat buhay aking bigay. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong yon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, darakpin kayo't uusigin. Kayo'y dadalhin sa mga sinagoga upang litisin at ipabilanggo. At dahil sa akin ay ihaharap kayo sa mga hari at gobernador. Ito ang pagkakataon ninyo upang magpatotoo tungkol sa akin. Ipanatag ninyo ang inyong kalooban, huwag kayong mababalisa tungkol sa pagtatanggol sa inyong sarili. Sapagkat bibigyan ko kayo ng katalinuhan at ng pananalitang hindi kayang tutulan o pabulaanan ng sino man sa inyong mga kaaway. Pagkakanulo kayo ng inyong mga magulang, mga kapatid, mga kamag-anak, mga kaibigan, at ipapapatay ang ilan sa inyo. Kapopootan kayo ng lahat dahil sa akin, ngunit hindi mawawala ni isang hibla ng inyong buhok. Sa inyong pagtitiis ay tatamuhin ninyo ang buhay na walang hanggan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Bakit ba natin nakukuhang saktan ang ating mga minamahal? Why do we hurt the people that we love? Sinasabi natin na mahal natin ang ating mga magulang. Pero sumasagot tayo ng pabalang sa kanila. Nakukuha nating lumaban sa kanila kahit na pagkatanda-tanda na nila. Alam mo na kailangan mong mahalin ang iyong kapatid. Siya lang ang kadugo at kalaman mo. Pero kaya mo pang pagdamutan at idemanda ang iyong kapatid. Nangako ka na mamahalin mo ang iyong asawa hanggang kamatayan. Nung nga nililigawan mo pa siya, pinangako mo ang buwan, ibibigay mo sa kanya. Pero ngayon, pinagmamalupitan mo na siya. Sisinungaling ka na sa kanya. Kapag kayo na lang dalawa, napakasungit mo sa kanya. Mahal natin ang ating mga kaibigan, pero minsan, aminin, nakukuha mo silang siraan o chismis. Sinasabi mo, mahal na mahal mo ang mga anak mo. Pero sinisigawan mo sila at ang nakakatawa,
yung ibang magulang dyan, minumura pa ng PI yung kanilang mga anak. Di ba? Ano yung PI? Alam nyo yun? Di ba nakakatawa yun? Yung anak mo, pini-PI mo, ikaw yung ina. Anong ibig sabihin? Minumura mo ang iyong sarili. Nakakapagtaka talaga. Bakit yung ating mga minamahal, sila pa yung ating mga sinasaktan? Ang sagot dito ay nasa Biblia. Ito kasi ang epekto ng kasalanan. Ang kasalanan kasi laging nagmumula sa sarili, hindi sa pag-ibig. Kapag nagmahal ka ng totoo, handa ka magsakripisyo. Pero kapag pumasok na ang kasalanan, napapalitan na yung ikaw muna doon sa ako muna. Sin makes you self-centered, but grace makes you God-centered. And when God is your center, you live in love, and love becomes your joy. Pero dahil sa kasalanan, binabaligtad niya ang lahat. Ang pagmamahal, nagiging pag-angkin. Ang malasakit, nagiging kontrol. Ang mahal kita, nagiging akin ka. Kaya kahit na mabuti ang hangarin natin, kapag pinasok yan ng kasalanan, meron ng pride, selos, galit, o katigasan ng puso. Dito natin nasasaktan yung mga taong pinakamalapit sa atin. Sabi nga po at turo ni San Agustin, the root of sin is disordered love. Ibig sabihin, mali ang direksyon ng pagmamahal. Kaya nga nakakasakit tayo ay hindi dahil kulang tayo sa pag-ibig, kundi dahil mali ang ating priority sa ating pag-ibig. Kapag ikaw ay nagkakasala, mas minamahal mo ang iyong sarili kaysa sa Diyos at sa iyong kapwa. At kapag mali ang inuuna mo sa iyong buhay, lahat ng pagmamahal ay nagiging pabigat at pasakit. Mag-ingat po kayo mga kapatid. Ang makasalanan ay bulag. Hindi niya alam ang epekto ng kanyang kilos, ng kanyang ginagawa. Kapag nagkakasala ka, wala kang pakialam sa iba, kung hindi, ang iyong sarili. Kaya nga sa ating ebanghelyo ngayon, narinig natin, sinabi ng ating Panginoong Hesukristo na tayo'y ipagkakanulo ng mga taong mismong malapit sa atin. Hindi dahil gusto nila na tayo ay sirain, kung hindi dahil hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Diba? Ang ating Panginoong Hesukristo naman na nagsabi niyan, habang siya ay nakapako sa krus, sabi niya, Father, forgive them, for they do not know what they are doing. Napagpasensyan mo yung asawa mo na nanloloko sa'yo, o yung anak mo na sinasagot-sagot ka, yung katrabaho mo na naninira sa'yo, o yung mga kamag-anak mo na napakadamot sa'yo. Hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Ganyan ang kasalanan. Binubulag tayo. Kahit na sino pa ang mahal natin, kapag umiral na ang kasalanan, hindi na natin nakikita kung gaano natin sila nasasaktan. Ang kasalanan ay para pong apoy na dahan-dahan lumalaganap, kumakalat. Kapag hindi mo ito pinatay, susunugin niya pati ang minamahal mo. Pero ito naman po ang mabuting balita. Sa pananampalataya, ang sugat ng kasalanan ay nagiging daan ng paglilinis. Sa huli, sinabi ni Jesus sa atin, by your perseverance, you will save your lives. Ibig sabihin, kahit na nasaktan ka o kahit nakasakit ka, may pag-asa pa. Ang Diyos ay hindi natatakot sa sugat. Ginagamit pa niya ang sugat para gamutin tayo. Diba? Para maalis mo yung cancer sa loob, kailangan mo munang hiwain ang katawan. Ganyan din po kapag merong away sa ating pamilya o sa inyong mag-asawa. Meron lang tinutuwid, meron lang inaayos ang Diyos. Kahit na mag-away kayo, pero sana ito ay matapos sa pagpapatawad at sa pag-uunawa. Kaya sana kapatid, humingi ka ng tawad. Sana magsisi ka. Ang Diyos mismo ang magpapagaling sa'yo at ibabalik niya rin ang nasirang pag-ibig. Kapag tinanggal ng Diyos ang kasalanan sa puso mo, yung dating kamay na nananakit,
magiging kamay na marunong magpatawad. Yung dating bibig na nanlalait, magiging bibig na nagdadasal. Yung dating puso na matigas, magiging puso na marunong magmahal at malinis at totoo at magpatawad sa iba. Kaya kung tatanungin natin muli, bakit ba sinasaktan natin ang ating mga minamahal? Ito po ang tandaan natin. Dahil ang pagmamahal ay hindi perpekto. Pero ito ay laging totoo. Sa katotohanan iyon, natututo tayo na magmahal sana gaya ni Jesus. Nasaktan, pero hindi sumuko. Lumaban, pero nagmahal pa rin. Also understand that pain is not proof that love is gone. Di ibig sabihin kapag nasasaktan niyo ang bawat isa, walang pagmamahalan. But pain is proof that love is real. Mas totoo ang pagmamahalan pag nasasaktan ka ng iyong minamahal. Dahil kapag hindi ka nasasaktan sa ginagawa ng isang tao, isa lang ibig sabihin, wala kang pakialam sa kanya. Di po ba? Hindi mo siya kakilala. Tanong ko po, kung kayo po ay naglalakad minsan sa daan, pagkatapos merong siraulo dyan, baliw, minura ka, masasaktan ka ba? Hindi. Kasi hindi mo naman siya kakilala. Hindi po ba? Pero pag ikaw ang minura ng iyong asawa o ng iyong anak, napakasakit kasi may connection kayo, may ugnayan kayo. Yung sakit ay tanda na tunay at totoo ka lang na nagmamahal. Mas maganda na masaktan ka sa pagmamahal kasi alam mo ito ay totoo. Amen? Matakot ka kapag wala ka ng nararamdaman sa inyong relasyon kasi ibig sabihin patay na ang pagmamahalan sa inyo. Love that never hurts is never real. But love that only hurts is not love. Tandaan niyo po yan. Kapag ang pagmamahal hindi nasasaktan, hindi pagmamahal yan. Pag ang pagmamahal palaging nakakasakit, hindi rin pagmamahal yan. Ang tunay na pag-ibig, marunong masaktan. Marunong din magtiis at marunong din magpatawad. Kapag nagpatawad ka na, doon mas lumalalim, doon nagiging matatag ang inyong pagmamahala. Kaya mga kapatid, magdasal po tayo sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Matauhan sana tayo, maging mulat tayo. Sana ma-realize natin na tayo'y nakasakit at humingi tayo ng tawad sa kanila. At kung ikaw man ay nasaktan ng iba, pagdasal mo sila, magtiis ka. Dahil sa iyong pagpapakumbaba, ang pangako ng ating Panginoon ay doon ka makakaranas ng pagpapala. Diyan mo mararanasan ang kaligtasan ng Diyos. Amen. Tumayo po tayo, alay po natin sa Diyos ang ating mga dasal at panalangin. Ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang simbahan naway tumingin sa kinabukasan ng may kapayapaan at pag-asa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa pamamagitan ng ating paggawa ng kabutihan, ang mga hinahamak, mga tinanggihan, at mga hindi minamahal sa ating lipunan, naway makadama ng kalinga ng Diyos sa kanilang buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Tayo naway magkaroon ng matatag na pananalig kay Jesus na nagbubukas ng ating paningin sa kagandahan ng kaharian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin natin, sabihin natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Ama naming nasa langit, punuin mo kami ng iyong pag-ibig at pawiin mo ang kadiliman sa aming buhay upang makakilos at makagawa kami sa liwanag ni Kristo. Ang iyong anak na nabubuhay at nagahari magpakailanman. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid para ng ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga banal na alay na iyong pinag-utos na aming italaga sa pagsamba sa iyong ngalan at upang kami pagindapating paunlakan ng iyong tapat na pagmamahal. Gawin mo ang iyong mga utos ay sundin namin kailanman sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ang aming pasalamatan. Pinagbibigyan mo itong aming maihayag, kahit na ito'y walang anuman may daragdag, sa kadakilaan sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin ay nakikinabang, ay kami rin naman iyong pinakikiharapan sa pamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa na mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo. Nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo. Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitasan, pinagpalang na paninito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitasan, Hosana sa kaitasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at tugon ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang pusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Itong aking katawan, na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Nabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo, tinapay nagbibigay buhay at ang kalis sa nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat
dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon, ang aming Santo Papa, si Florentino, aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapatin kaming lahat, makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos. Kaisa ni San Jose, ang kanyang malwalhating esposo. Kaisa ng mga apostol, lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. Ipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama na Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa nakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas, loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa, para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumaiyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace with you po. Kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Bread by your hands was once a seed was sown, then grew and yielded on the ground and gathered on for men. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, kaming pinagkakaloob mo ng pagsasalo sa iyong kagalakan, ay lagi nawang lumingon sa pinanggalingan nitong banal na pakikinabang upang kami huwag mawalay sa iyo na aming hantungan. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang tunay na pagmamahalan ay may kasamang kirot o sakit. Pero ang tunay na pag-ibig ay natatapos sa ginhawa. True love hurts, yes. But the purest love someday will not hurt anymore. Kailangan nating maunawaan dahil tayo ay close sa bawat isa, kamukha po ng papildiliha, tayo makakaranas ng sugat. Pero para mawala ang sugat na yon, para magkaroon ng kapayapaan sa bawat isa, mga kapatid, wag lang kayong maging close sa bawat isa. Hindi maging close kayo sa Panginoon. Yan ang nakakalimutan ng napakarami sa atin. Kala natin sapat na mahalin mo ang iyong kapwa. Pero magiging magaan lang yan kung nakapagitan
ang Diyos. Kaya nga, palagi kayong lumapit sa Diyos. Pag nagiging mahirap na ang iyong pagsasama, kapag nalilito ka na, nabibigatan ka na, palagi kang lumapit sa Diyos. Magtiis, oo. Pero ang pagtitiis na yan ay nanggagaling pa rin sa grasya ng Panginoon. Ask for the grace of perseverance so that someday your hurt and pain will become your grace and blessing. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At kayo'y pagpalain ng Diyos, makapangyarihan sa lahat. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.